Hi, this is Benji of Tech BNLG. Ang ituturo ko ngayon sa inyo mga katek ay tungkol naman sa kung papaano natin i-set up ang isang access point sa bahay natin. So, ang video na ito ay ginagawa ko mga katek para sa ating mga katek na kailangang matuto kung papaano i-set up ang isang access point. So, konting disclaimer lang po mga katek, ang video ito ay ginagawa ko base po lamang sa ating kakayahan, sa ating karanasan at sa ating pag-aaral. So, bago po tayo magpatuloy mga katek, nais ko po lamang magpasalamat sa ating mga katek na nakapag-subscribe. So, maraming salamat po. At saka sa hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe para makapagpatuloy po tayo sa paggawa ng maraming video para marami po tayong matulungan, lalo na sa mga katek natin na kailangang matuto sa iba't ibang setup ng isang access point. So stay tuned, magbabalik po tayo mga katek. Welcome back mga katek. So, ang access point mga katek ay isang device na nakapag-create ng isang wireless local area network. So, ginagamit po ito mga katek usually sa office or mostly sa large-scale networks. So, sa bahay naman natin mga katek, ginagamit po ito especially na kapag hindi umaabot o yung coverage ng isang wireless local area networks, hindi ganon kalayo aabutin ng isang signal, ng isang wireless. So, halimbawa, meron tayong dalawang palapag na bahay, tapos yung main router natin ay nasa second floor or nasa ground floor, tapos yung wireless natin hindi aabot sa second floor, so kailangan natin ng access point para ma-extend yung coverage ng isang wireless signal natin. So ito yung purpose mga katek, bakit tayo magsiset up ng isang access point. So meron po ako ditong video na actual setup or installation ng aking access point. So ito po yung setup natin mga katek. So sa ground floor, meron tayong sineset up na access point na ang gamit natin ay compass. So papuntang second floor kasi yung router ko nasa second floor at saka hindi aabot yung signal ng main router ko, so that is why up ako ng isang access point sa ground floor kasi hindi yung signal ng main router mula sa second floor patungo sa ground floor. So, ang purpose nito mga katek upang palawakin ang isang wireless signal na nagmula sa second floor patungo sa ground floor. So, ayan mga katek. So, ituturo ko sa inyo mamaya kung paano set up or kung ano ang connection na kailangan natin dapat gawin upang makapag-create tayo ng isang access point. So ito na yung network diagram natin mga katek. Ginagamitan ko ito ng Cisco Packet Tracer para mas malinaw yung pagka-connect ng mga devices natin. So halimbawa ito yung setup sa pamamahay natin mga katek. So meron tayong dalawang palapag na bahay dito. Meron tayong ground floor at saka meron tayong second floor. So kung napapansin nyo dito sa ating ground floor, so dito ang ating wireless router. At saka ito yung ISP natin mga katek. So yung ISP natin and siya yung mag-provide ng ating internet service. Meron tayong router dito na ang router na ito is capable of providing wireless signal at saka yung wired signal. So, kung napapansin nyo dito mga katek, meron tayong naka-wired dito na dalawang
desktop computer. At saka sa sample na ito, meron tayong isang wireless device na isang laptop. So, ang laptop na ito, mga katek, kapag yung signal ng isang router natin, so makapag-connect ang laptop na ito, medyo malapit lang sa router na to. Kapag yung laptop na ito is dadalhin natin papuntang second floor, of course, so may possibility na hindi na aabot yung signal ng main router natin or yung router natin na makapag-provide ng isang wireless signal papunta sa laptop natin. So, ang purpose natin mga katek, maglagay tayo ng access point sa second floor. Okay, so ito yung access point natin mga katek. So yung access point natin, sabi ko kanina, ay isang device na makapag-create ng wireless local area network. So kung napapansin nyo sa connection natin mga katek, galing dito sa router, magko-connect tayo ng Ethernet cable natin, yung tinatawag natin na UTP cable. So, i-connect natin sa isang port, LAN port ng ating router, then, of course, papunta sa ating access point device. So, madali lang ito mga katek kasi yung router natin na ibinigay sa ating ISP, kung napapansin nyo dito, ito yung actual router natin na mayroong 4 na port dito na tinatawag nito ay yung local area network na port. Then, yung isang network na ito yung network para sa ating wide area network na dito isaksak natin yung cable galing sa ISP natin. Okay, so again mga katek, kung napapansin nyo dito, ang router na ito galing sa ating ISP, may 5 port yan, isang port dyan is para sa internet natin na galing sa ating ISP, at saka yung 4 na port pwede natin gamitin para sa local area network natin na wired ang connection, and then yung router natin is capable of providing also a wireless signal, so makapag-connect pa tayo ng maraming wireless devices dito kagaya ng smartphones natin, yung mga tablet devices na kayang makapag-access ng isang wireless signals. So sabi ko kanina, pag ang router na ito hindi na kayang abutin yung layo ng isang device, so doon napapasok yung access point natin mga katek. So sa nakikita nyo dito, sabi ko kanina na yung 4 na port ng local area network sa router natin, pwede natin gamitin ito para makapagawa tayo ng isang connection para sa ating access point. Then, pag meron tayong connection, of course, dito na tayo magko-configure para sa ating mga wireless devices dito. Na kahit saan tayo pupunta, kung pupunta tayo sa second floor, makapag-access pa rin tayo. Kung pupunta naman tayo sa ground floor, makapag-access naman tayo sa ating mga wireless devices. So, yun lang mga katek. Napakasimple lang kung papaano i-connect yung access point natin galing sa ating main router. So, pwede natin baliktarin ito mga katek kapag yung main router natin ay nasa second floor tapos hindi aabot yung signal ng ating main router papuntang ground floor. So, pwede tayong maglagay ng access point papunta sa ground floor. So, same lang scenario mga katek. And then, the challenge dito is yung pag-configure ng ating access point, which is
ituturo ko pa rin sa inyo mamaya yung actual configuration ng isang access point. Tayo dito mga katek na router. So itong router na to, gawin natin itong access point, no? Kasi meron siyang capability, no, na magiging access point. So ang gamit ko dito is TP-Link na ang model nito ay TL WR840N, no, na wireless router. So again, meron siyang apat na port para sa ating wired, no, local area network para sa desktop computer natin, at meron tayong isa dito na wireless or tinatawag nating wide area network para sa ating internet or ISP natin, no? But again mga katek, hindi natin ito gagamitin kasi yung purpose natin sa router na ito is gawin nating access point. So dito lang tayo kukonect mga katek sa apat na local area network na pwede natin gamitin para galing sa ating main router. So papunta dito TP-Link natin na TL WR840N model. So meron siyang reset button dito, no? Meron siyang reset button na halimbawa pag ni-reset niyo yung configuration, no, na mababalik siya sa default settings niya. So again, meron siyang adapter mga katek. So what you have to do is lagyan muna natin ng power para mag-turn on si router. So saksak lang natin dito mga katek. So wait lang tayo, no, na makapag broadcast siya ng signal, no. Okay, so para kung ready na si router, so pwede na nating i-configure, no. Tapos ko-connect tayo sa kanyang address or sa kanyang IP address or sa kanyang web address, no, ng isang router. So mga katek, iba't ibang router model, iba't ibang brand, no, ng router, iba't ibang IP address, no. So common IP address ng mga router yung 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.10.1, no. So meron pang maraming mga default IP address ng isang router. So magdepende yan mga katek kung ano ang model, no, ng iyong router at saka yung ano yung brand ng isang router. So tingnan natin mga katek. So matapos, ayan, ready na mga katek, no, umiilaw na. So tingnan natin kung makapag-connect tayo, no, sa ating router. So pwede nyo gamitin yung wireless connection, no, sa isang router, or pwede kayong gumamit ng yung Ethernet cable natin, no, yung UTP cable natin. So saksak lang natin so any of the port sa local area network natin at saka papunta ng network interface ng ating laptop or ng ating desktop computer. So pwede pa rin gumamit ng cellphone, no, sa pag-configure ng ating router mga katek. So ito na ang video mga katek kung paano ko i-configure yung router natin, no. So makita nyo dito, connect tayo sa TP-Link. So once connected na, punta tayo sa ating browser. Tapos dadayal natin yung address, no, ng ating router, yung TP-Link wifi.net. And then i-prompt tayo ng username at saka password. So input lang natin dito, no, by default.
Yung username, admin lang po, at saka yung password is also admin. And then, pag nakalagin na po tayo, okay, so mahirap talaga mag-input sa cellphone. Then, i-prompt tayo sa user interface ng ating TP-Link. So, dito mga katek, madali lang i-configure, no? Kasi hindi naman gaano kahirap, no? Mag-configure ng isang router, no? To become an access point. So, gagamitin lang natin dito mga katek yung quick setup, no? So, kung napapansin nyo dito, by default, naka-router siya. So, change lang natin into access point. Okay, so mahirap talaga pag cellphone ang ginamit to. So, access point na mga katek. So, click next lang and then sa wireless setup, sa basic settings ng wireless, change lang natin yung network name or yung SSID na kung ano mang SSID na pwedeng gamitin natin. No? So, mas better na yung SSID natin kapareho ng SSID ng ating main router para kung saan tayo papunta. Kung papunta tayo sa ground floor, then same lang yung SSID natin and then papuntang second floor, same pa rin yung SSID ng ating access point. So, hindi tayo mahirapan, no, sa pag-locate ng SSID. Tapos, maglagay tayo ng password na kapareho ng password sa main router natin. So, ayun lang mga katek, no? Napakasimple lang mag-configure ng access point. So, sa more advanced settings, wala na tayong gagawin dyan, no? Or pwede nating i-manual yung mode, no, ng ating operating frequency. So, merong 3 frequency, no? At saka sa LAN setup, click lang natin yung DHCP. I-activate natin yung DHCP para siya yung magbigay ng dynamic address, no? Tapos, i-click lang natin yung finish and then magbo-boot yung router natin, no, from wireless router to an access point. So, antayin na natin na magiging 100%. Tapos, after ng booting, no, ng ating router, then doon na siya natin i-connect as access point. So, yun lang mga katek. Napakasimple lang, no, mag-configure ng isang access point. To recall mga katek, sa pag-configure, no, ng ating router bilang isang access point, kahit na ano pang brand, no, ng router natin. So, pare-pareho lang yun kung papaano i-configure, no, yung setup, no, ng isang access point as long as yung router natin mga katek meron siyang capability, no, na magiging access point. So, ito lang yung ang tatandaan natin sa pag-configure ng ating access point mga katek. So, una, again, yung IP address or yung web address, no, ng ating router, nakalagay dyan, no, at the back of our router or at the back of our device. And then once maipasok natin yung IP address or yung web address ng isang router natin, and then magpo-prompt siya ng username at saka password. So again, yung username at saka password mga katek, depende yan, no, sa isang router na sa brand ng isang router. So, kadalasan, yung username at saka password na ng isang router ay admin lamang po mga katek. And then once you are logged in, no, into the user interface, no, sa iyong router, so i-change lang yung operation mode, no, kasi yung default ng ating device is naka-router mode siya. So, change lang natin yung operation mode sa 80. Then, after changing the operation mode, then sa setup natin, no, sa network setup natin, sa wireless network setup, i-change lang natin yung network name or yung SSID ng ating
router. Then, again, maglagay tayo ng password. Huwag kalimutan na yung password, pwedeng password na kapareho ng iyong main router. At saka lastly mga ka-tech is yung DHCP settings. Kailangan sa LAN is naka-DHCP setup upang makapagbigay siya ng DHCP address ng bawat device na makapag-access sa ating access point. So, yan lang mga ka-tech. So, dyan nagtatapos ang ating topic sa araw na ito. So, kung nagugustuhan nyo ang video na ito, so do not forget to share, to like, and please don't forget also to hit the notification bell para kung may bago tayong video na ma-upload sa channel natin, so mano-notify kayo mga ka-tech. At saka sa hindi pa nakapag-subscribe, please do not forget to subscribe para mas makapagpatuloy po tayo mga ka-tech sa paggawa ng maraming video. So, hanggang sa muli. So, see you when I see you.